Sa iba pang mga balita, nag-init ang ulo ng mga kababayan nating commuter matapos lumutang ang mga balak umanong pagpapatupad ng tinatawag na EDSA fee. Gayon din ang pagsasara ng EDSA busway na siyang naging katuwang ng marami sa pang-araw-araw. Ang damdamin ng bayan, inalam ni Rovic Manuel. Tutol ang ilang mga commuter sa inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kinokonsidera na ng pamahalaan na alisin na ang EDSA bus lane. Sa pag-iikot ng DZRH News kaninang umaga, ilang mga mananakay ang hindi pumabor sa panukalang ito, gayong hindi naman umano kakayanin ng MRT ang padami ng padaming pasahero. Kasi parang mas mahirap kasi. Ang MRT. Oo. Na lagi siksikan. Oo. Maganda, meron talaga rin. Para sa pasahero. Hindi naman kaya ng MRT yung pasahero eh. Ano po? Hindi ko kaya ng MRT. Hindi kaya ng MRT ang pasahero. Kaugnay nito, tutol rin ang ilang mga motorista at commuter sa panukalang pagbayari naman ang mga sasakyang daraan sa EDSA. Ayon sa ilan, hindi ito ang solusyon sa mabigat na trapiko, bagkus ayusin at pagtuunan ng pansin ng public transportation dahil nagbabayad naman ng buwis ang bawat Pilipino. Ganun din ang traffic. Ganun pa rin ang traffic. Wala pa rin pagbabago. Dapat ayusin na lang yung mas transport para na maganda naman yung ano ng mga tao. Kasi nagbabayad din ng ano yan. Pinaka-buwis eh. Matatanda ang kinumpirma ni MMDA Chairman Romando Artes ang mungkahing ito ng pamahalaan kasunod ng gagawing rehabilitasyon sa EDSA sa Marso. Paliwanag ni Artes, lumutang ang ideya dahil posibleng kayanin na ng MRT na magsakay ng mas maraming pasahero sa hinaharap. Sakaling tanggalin na aniya ang bus lane, madadagdagan ng isa pang lane ng EDSA para sa iba pang mga sasakyan, kaya luluwag ang daloy ng trapiko. Gayunman, paglilinaw ni Artes, suwestyon pa lamang ito at pinag-aaralan din kung kakayanin nga ba ng MRT3 na isakay lahat ng mga pasahero sa bus carousel. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.